Tayo po'y patuloy sa ating Sunday School patungkol sa pananalangin, calling upon the name of the Lord. Ito ay ating pag-aaral upang mapabuti ang ating pananalangin, hindi lamang sa personal, kundi pati sa ating ginagawang sama-samang pananalangin. Sa ating bagong liturgy ay nagdagdag tayo ng maraming pananalangin at itong pag-aaral na ito ay upang mapalalim ang ating pag-unawa sa pananalangin bilang bahagi ng pagsamba, bahagi ng ating ginagawa palagi sa ating lingguhang pagtitipon. Sinusundan natin ang Lord's Prayer na sa kasaysayan nga at sa tradisyon ay ginagamit na gabay para unawain ang pananalangin, at ito ang paraan kung paanong tinuro ni Jesus paano tumawag sa Diyos, ano ang hihilingin sa Kanya. At nandito na tayo sa petisyon na forgive us our sins. Nadaanan na natin yung mga una, Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, at ito na yung forgive us our sins. Itong salitang ito, forgive us our sins, ay hindi naman mahirap unawain kung ano ang kahulugan. Sa Luke 11:24, ito ang ginagamit na salita. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo nung sila ay nagtanong o humingi ng leksyon tungkol sa pananalangin, na sila ay turuan daw ng pananalangin, ay sinabi sa kanila ni Jesus, when you pray, say, forgive us our sins. Sa Matthew chapter 6 ay sinabi, pray then like this. Ito yung pagtuturo ni Jesus, forgive us our debts. So sa Matthew, ang ginamit na salita ay debts, pagkakautang. Ngunit ito ay mukhang synonymous ang ibig sabihin na tinutukoy sa pagkakautang at doon sa kasalanan. Siyempre, general na term ang ginagamit doon sa kasalanan. At yung debts, yun yung gustong ipaunawa sa atin in the picture of a debt, yung ating mga kasalanan. At kaya ito yung ginamit na salita. Doon din sa Luke 11, ay bagamat ito yung ginamit sa mismong petisyon, forgive us our sins, yung kasunod niyan ay gaya ng pinagpapatawad namin sa mga may pagkakautang sa amin. So, ang mukhang synonymous talaga ang pagkakagamit nung salitang sins at debts, or at least ginagamit yung analogy ng utang para maunawaan natin yung kasalanan. At ito yung limang petisyon na tinuturo sa atin na isama, maging bahagi ng ating mga regular na panalangin na humingi ng kapatawaran para sa ating mga kasalanan. Ito nga ang sinasabing sa bahagi ng Apostles' Creed. Ito'y binibigay na article of our faith na tayo naniniwala, we believe in the forgiveness of sins. Ito yung pundasyon ng ating pananampalataya na tayo nakakatayo sa harap ng Diyos dahil merong kapatawaran sa Kanya. At dito sa tinuturo sa atin na lagi tayong humingi ng panalangin, na yung mismong salita hindi man mahirap unawain kung anong ibig sabihin lang nung forgive us our sins, pero ang mga mapupunta sa ating tanong, at ito ang madalas na kinalilito ng maging ng mga mananampalataya, ay aren't we already forgiven? Hindi ba't napatawad naman na tayo? Sinasabi sa Jeremiah 31:34, ito ang pangako ng Diyos sa kanyang bagong tipan. Ito ang kanyang bagong tipan na gagawin. I will forgive their iniquity and I will remember their sin no more. At yung pagkakasabi dyan ng Diyos, ito yung basihan kung paanong they will all know me. Kaya silang lahat ay makakakilala sa akin dahil papatawarin ko ang kanilang kasalanan at hindi ko na ito aalalahanin pa. So, ito yung pundasyon ng relasyon sa Diyos sa bagong tipan, na papatawarin na ang lahat ng kasalanan at hindi na ito aalalahanin. Kaya nga pagdating sa Romans 8 sa bagong tipan, ay sinasabi ni Pablo, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus.
So, pag ikaw ay sumampalataya na at ikaw ay na kay Kristo na, there is no more condemnation. Wala na. Hindi na may nabawasan ng onte o mas konti na lang ang condemnation or na there is only some condemnation left, kundi no more condemnation for those who are in Christ. So, kaya nga nagkakaroon ng nakakalitong palaisipan maging sa mga mananampalataya, bakit tayo laging humihingi ng kapatawaran? Kung tayo nga ay pinatawad na. At maaaring magkaroon tayo ng mga paunang sagot dahil sa tayo ay nagkakasala pa rin pagkatapos nating lumapit, so hingi ulit tayo ng tawad. Pero maaaring mapunta pa rin tayo sa maling pagkaunawa ng nangyayari sa ating relasyon sa Diyos. Para bang ang nangyari nung tinanggap natin si Kristo, ang pinatawad lang ba sa atin ay yung mga nakaraan nating kasalanan at binigyan ka lang niya ng panibagong pagkakataon na mamuhay. At tapos, bibigyan ka niya ng bagong araw, tapos sasabihin sa iyo, sige, try mo nga ngayon mamuhay at titignan kung ikaw ngayon ay papasa na. At lagi kang hindi pumapasa, kaya lagi kang magsasabi na forgive us our sins. Kaya pakiulit-ulit, pabalik ako ulit sa zero. Kumbaga kung naglalaro kayo dati ng mga family computer, si Mario, di ba? Pag na-dead ka na, game over, ay mag-restart ka lang ulit. So parang sinasabi na, pwede bang hindi na lang ako na game over, patuloy na lang. So, yun yung ganun lang ba ang ginagawa natin sa ating pananalangin o paghingi palagi ng kapatawaran? At maaaring ito ang minsang kinahihinatnan ng ating pag-unawa tungkol sa kapatawaran, na lagi tayong humihingi lamang ng tawad na yung mga kasalanan ko kahapon ay kailangan kong ipabura para mas maganda yung record ko uli ngayon. Kapag nakalimutan ko manalangin ng mga 3 araw, may 3 araw akong kasalanan na hindi ko nahingi ng kapatawaran. Kaya pag hihingi ako ngayon, at least babalik uli ako sa zero kasi gracious ang Diyos at pinagbibigyan niya ako. At ngayon mag-iipon ako ulit. Or may mga ibang pag-unawa ngayon na kapag nilalagay mo lang sa linggo ang iyong pananalangin, edi may 1 linggo ka na nag-ipon ka ng kasalanan at kaya dapat bago ka pa pumunta dito, manalangin ka na din para mas konti iyong dadalhin dito. Pero ngayon, ang nagiging kinalilituhan naman sa ganong pag-iisip ay, kung nanalangin na ako at malinis na ako supposedly, o halimbawa kaninang umaga bago pumunta dito, nanalangin na ako, bakit mananalangin tayo ulit ng sama-sama pagdating sa pagsamba? So ito yung mga ano yung ginagawa natin? Ito ba yung mga ritual lamang na pinagdadaanan natin? Tinuro sa atin na tumawag sa Kanya, humingi ng tawad at ito yung hinihiling sa atin at pagbigyan natin ng Diyos kahit na hindi nagme-make sense sa ating isipan na humihingi tayo ng tawad. Ang mga simpleng pag-unawa para maunawaan natin na kung bakit tayo humihingi nga ng kapatawaran palagi ay sa simula nga, ito ang pasimula ng pag-unawa natin, hindi ito ang kabuuan ng sagot, ay kundi una, tayo ay nagkakasala pa rin. We still sin. At dahil nagkakasala pa rin tayo maging bilang mga mananampalataya, tayo ay laging may sensibility of our indebtedness to God at kaya lagi tayong lalapit sa Kanya at ang ating relasyon sa Kanya ay may pagpapakumbaba at pag-amin ng ating kasalanan. Sabi sa 1 John 1:8, if we say we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. Yung pagkakasabi dito ni Juan ay hindi lamang na yung mga Kristiyano ay dapat aminin na hindi sila perpekto, kundi ang sinasabi, kapag sinabi mong wala kang kasalanan, hindi ka Kristiyano. Yung nilalagay niyang negative construction, kung sabihin mong wala kang kasalanan, walang katotohanan sa iyo. You deceive yourself, the truth is not in you. So, ganoon ka mali na ang kinin na wala kang kasalanan. If we say we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. Then nga din sinasabi ni Pablo, I have the desire to do what is right, but not the ability to carry it out.
For I do not do the good I want, but the evil I do not want is what I keep on doing. So nakita niya yung helplessness niya at kahinaan ng sa kanyang pagkamakasalanan, kahit na nauunawaan niya ang batas, alam niya kung ano ang tamang gawin, pero yung mabuti na gusto niyang gawin, meron siyang puso na gawin ito, pero hindi yun ang kanyang ginagawa. The evil I do not want is what I keep on doing. So, ganito ang maging mananampalataya ay patuloy na nagkakasala. Kaya nga, ito yung maunawaan natin sa pagtuturo ni Jesus doon sa mga kanyang mga disipulo. Ang mga tinuruan niya ay yung kanyang mga alagad. Yung sa Luke, mismong yung mga alagad na nagtanong, naturuan silang manalangin. At doon sa panalangin mismo, ay ang kanyang mga tinuturuan ay mga tao na binibigyan niya ng karapatan na tawagin na Ama ang Diyos sa langit. Ang mga binibigyan niya ng assurance sa Matthew chapter 6, your Father knows what you need before you ask them. So, yung tinuturuan ni Jesus ay mga mananampalataya na ngunit kailangan pa rin nilang palaging humingi ng kapatawaran. Ito nga sinasabi sa ating Confession of Faith sa chapter 16, paragraph 5, our best works can neither profit nor satisfy God for the debt of our former sins. But when we have done all we can, we have done but our duty and are unprofitable servants. And because as they are good, they proceed from His Spirit, and as they are wrought by us, they are defiled and mixed with so much weakness and imperfection that they cannot endure the severity of God's punishment. So dito ang tinutukoy ay yung pinakamagaganda, pinakamagaling at pinakabanal sa mga gawa natin, our best works. Maging yung mapipili natin na iharap sa Diyos bilang ating pinakamaipagmamalaking mga gawa. Sinasabi, kinikilala ng ating tradisyon, ito'y hindi can neither profit God nor satisfy Him for the debt of our former sins. Yung ating pagkakautang na dahil sa ating mga dating kasalanan, hindi mababayaran. Maging mag-ipon ka pa ng pinakamagagaling mong mga gawa, hindi nito mababayaran yung mga dati mong kasalanan. At kung magawa mo man your best, ito ang tinuro ni Jesus sa atin, na maging pag-uugali natin tungkol sa ating mga gawa. When we have done all we can, we have done but our duty, and are unprofitable servants. Hindi na kapag ikaw ay isang alipin at nagawa mo, nagampanan mo, ang hinihiling sa iyo ay dahil sa iyong paggampan ng iyong tungkulin ay may karapatan ka ng maging ikaw yung master. So hindi ganoon ang nagagawa ng ating pagsunod. Kahit magawa natin all we can, we have done but our duty and are unprofitable servants. At kung yung may kabutihan man sa mga ginagawa natin at merong kabutihan sa mga ginagawa natin, ang kabutihan na yun ay mula lang din sa Diyos. So, yung pagkakasabi sa Belgian Confession, we are indebted to God for the good works we do and not He to us. Hindi siya yung magkakautang sa atin kapag tayo ngayon ang gumawa ng mabuti, kundi tayo ang may utang pa rin dahil siya ang nagbigay sa atin nung mabuting paggawa na iyon. So, as they are good, they proceed from His Spirit, and as they are wrought by us, they are defiled and mixed with so much weakness and imperfection that they cannot endure the severity of God's punishment. So, dito sinasabi yung ating pinakamaganda, pinakabanal na mga gawa ay sobrang dumi pa rin that they cannot endure the severity of God's punishment. So, ganoon ang kinikilalang pag-uugali dapat natin sa ating pag-unawa ng ating kasalanan, ganun siya karumi, kahit yung pinakamagagaling nating paglilingkod ay ihihingi natin ng tawad sa Diyos because even the best works cannot endure the severity of God's punishment. At dahil doon, we still need Christ. Kaya sa ating itong tinuturo sa ating panalangin na forgive us our sins ay ang ating patuloy na pagkapit kay Kristo
Kung tayo man ay tumanggap na kay Kristo dahil nakilala natin na wala tayong pag-asang maligtas tayo, kaya tayo kumapit kay Kristo para sa kaligtasan, maging tayong ligtas na ay kailangan pa rin si Kristo. Dapat hindi natin makalimutan na si Kristo ang ating tinutuntungan, siya ang ating paraan para tayo'y makatayo sa harap ng Diyos. Kaya't kailangan pa rin natin si Kristo at ito ang esensya nung tinuturo sa atin na panalangin, forgive us our sins. Ito nga yung ating inaawit sa Rock of Ages ni Augustus Toplady. Not the labors of my hands can fulfill thy lost demands. Could my zeal no respite know? Could my tears forever flow? All for sin could not atone, thou must save, and thou alone. So, magkaroon naman tayo ng marami ng mga gawa, ay lahat ng ito hindi pa rin maibibigay yung hiling ng batas. At kahit na tayo ay magkaroon ng matinding sigasig, tayo ay lumuha habang buhay, ito ay hindi mababayaran yung ating mga kasalanan. Kaya't kinikilala natin, thou must save and thou alone. At maaring ganun natin unawain yung tinuturo sa atin na panalangin na forgive us our sins. Ating ipinapahayag sa Kanya na ikaw ang tangi nating pag-asa, naming pag-asa na tumayo dito sa mundo, mamuhay sa iyong harapan, ang kapatawaran sa pamamagitan ni Jesus. Thou must save and thou alone. Nagkaroon man kami na ngayon ng kabutihan dahil sa pagkilos ng iyong Espiritu, meron ng bunga sa amin ng pag-ibig, ang kakapitan pa rin namin ay si Kristo lamang. Kaya't patuloy tayong kumakapit sa Kanya at humihingi ng kapatawaran. Tulad ng sinasabi ni Jesus sa John chapter 15, sinasabi niya, already you are clean because of the word that I have spoken to you. Sinabi niya sa kanyang mga disipulo na meron na silang cleanliness, sila'y clean because of the word that I have spoken in you. Ngayon na sila'y nalinis na, sinasabi ni Jesus, abide in me and I in you. Manatili kayo sa akin. As the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he it is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. So ito yung ginagawa natin kapag tayo ay nananalangin ng forgive us our sins, ay tumatawag tayo sa Kanya o ipinapahayag natin yung ating patuloy na pagkapit sa Kanyang biyaya, sa Kanyang kapatawaran sa pamamagitan ni Jesus. It is our act of abiding na sinasabi natin, forgive us our sins. At kaya nga, ito ang ating tinuturo sa atin na ginagawa ng Diyos dahil tayo ay patuloy pa rin nagkakasala, ang ating pag-asa ay pinapatuloy pa rin ang pagpapatawad sa atin. Sabi ng Larger Catechism, question 194, yung kanilang pagpapaliwanag ng itong fifth petition, pinaikli ko na dahil madami siyang sinasabi. Ito ay, we pray for ourselves doon sa fifth petition, yung forgive us our sins. Ang ating pinapanalangin ay, we pray for ourselves and others that God of His free grace would, through the obedience and satisfaction of Christ, apprehended and applied by faith, acquit us both from the guilt and punishment of sin. Accept us in His beloved, continue His favor and grace to us, pardon our daily failings, and fill us with peace and joy in giving us daily more and more assurance of forgiveness. So ito yung essence of what we are praying for kapag tayo ay nananalangin na forgive us our sins. Hinihiling natin na tayo ay ma-acquit from the guilt and punishment of our sin. At itong lahat ng ito ay nakatungtong sa obedience and satisfaction of Christ. We ask for the acquittal from the guilt and punishment of sins, for the acceptance in His beloved, in Jesus, and yung pagpapatuloy ng Kanyang pabor to continue His favor and grace to us, pardon our daily failings, yung mga ating pang-araw-araw na pagkahulog, and fill us with peace and joy in giving us daily more and more assurance of forgiveness.
So ito yung hinihiling natin sa ating pagtawag, paghingi na forgive us our sins, forgive us our debts. Isang kapansin-pansin dito sa pagkakaturo ni Jesus nung panalangin ay pinagkabit yung paghingi ng tinapay at ng kapatawaran. Sabi sa Matthew 6:11-12, "Give us this day our daily bread and forgive us our debts." At dito nga nakikita yung pagkonekta na hinihiling ito tulad ng ating pangangailangan ng tinapay, nangangailangan tayo ng patuloy na kapatawaran. At sa pag-unawang ito ay nakikita natin na yung paghingi ng kapatawaran ay hindi lamang na gusto nating burahin yung ating mga nakaraang kasalanan. Tulad ng kung titignan natin ang lahat ng petisyon dito sa panalangin na ito, ang hinihiling niya ay para doon sa araw na darating. Doon sa yung kailangan niyang tinapay mamaya at sa buong araw. Hinihiling niya yung bread for the day, for later. At yung kanyang hinihiling na hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done, ang hinihiling niya ay tumitingin siya sa hinaharap. Yung give our daily bread, at yung deliver us from temptation, do not lead us to the test, deliver us from temptation. Hinihiling niya na sa darating na araw, itong araw na ito na kanyang kinakaharap, ay wag siyang dalin sa tukso. So ang kanyang mga hinihingi ay tungkol sa kanyang hinaharap. At hindi na nagsingit ng isa tungkol sa kanyang kahapon, na yung kanyang kasalanan kahapon ngayon niya ipinapanalangin, kundi ito'y kanyang pagkilala na hanggang ngayon, alam ko, hindi ko mababayaran ang aking mga kasalanan. At sa lahat ng aking gagawin sa buong araw na ito, balutin mo ako ng kapatawaran. Parang ganoon ang hinihiling natin sa ating pagtawag sa Diyos, forgive us our sins. Sa aking buong araw na ito, naway nakatungtong ako, yung puso ko ay may pagkilala na ako'y namumuhay sa kapatawaran ng Diyos. At yung mga gagawin ko ngayon ay patawarin mo. Hindi na nagpaplano kang magkasala, kaya sinasabi mo ngayon na patawarin mo ako, may gagawin akong masama. So, hindi ganon. May mga eksenang ganon sa pelikula, no? Si Daredevil, si yung kalaban ni Spider-Man, yung lumang Spider-Man, yung itim. Yung nanalangin siya doon kasi gusto niyang patayin si Spider-Man. So, yung mga nagpaplano ng masama, tapos sasabihin niya, patawarin mo ako, may gagawin akong masama. Hindi yun ang ibig sabihin ng forgive us our sins later. Kundi na alam niya na maging sa kanyang paggawa ng mabuti, sa kanyang even the best works na gagawin niya, hindi yun naabot. Kaya siya ay nakatungtong lamang sa kapatawaran. Kaya siya ay nagsasabing, forgive us our sins. Tayo ay magsasabing, forgive us our sins dahil kulang-kulang pa rin. Lahat lamang ng maibibigay natin ay hindi mababayaran yung ating utang. Kaya magkakasilbi lamang ito yung ating mga ginagawa kung tayo ay merong kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kaya nga, katulad ng sinasabi sa Psalm 130, verse 3, "If you, O Lord, should mark iniquities, O Lord, who could stand?" So kung siya ay magbibilang ng ating mga kapintasan, sino pang makakatayo? Kung siya ay may accounting at hindi niya yun buburahin, hindi niya itatabi, ay paano tayo makakatayo o paano makakatayo ang sino man? Pero ito nga ang na alam ng mga mananampalataya, "But with you there is forgiveness that you may be feared." Magkakaroon tayo ng chance to fear God, to serve Him in fear, to revere Him, and to worship Him kapag tayo ay may kapatawaran. So ito yung paraan para tayo ay makapaglingkod, para magkaroon ng takot sa Diyos, magkaroon ng pagsamba sa Kanya, ay kung mayroong kapatawaran sa ating kasalanan. Kundi yung mismong pagsamba natin at hindi pinatawad yung ating mga kasalanan sa pagsamba, ito'y kamumuhian lamang niya kung walang kapatawaran. Pero dahil mayroong kapatawaran, ay yung pagsamba natin ay maaaring tanggapin at minsan nga'y sa kanyang biyaya gantimpalaan. Ganoon ang
ginagawa ng Diyos, pinapatawad niya yung ating mga kasalanan doon sa ating mga paggawa, kaya't ito'y nagkakaroon ng silbi, kaya't ito'y nagkakaroon ng bisa. Yung may kasunod na sinasabi doon sa panalangin, forgive us our debts as we forgive our debts, forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. Ito din sa Luke 11:4, forgive us our sins, for we ourselves forgive everyone who is indebted to us. At maaaring ang maging pag-unawa natin dito, ito'y kondisyon para ikaw ay patawarin. Or at least sinasabi niya, patawarin mo ako kasi nagpatawad din naman ako. So para bang ipinagmamalaki mo sa Diyos na ikaw ay, ako maawain ako, ikaw kaya ang maawa din sa akin. So hindi ganon ang kanyang pagdadahilan, kundi nakikita niya na ako'y merong ganitong na-experience na biyaya or merong grace in my heart for forgiveness at ito'y alam kong nagmula sa iyo. At kaya nga ito'y nagkakaroon ka ngayon ng lakas ng loob na humingi ng kapatawaran dahil alam mong merong kapatawaran sa Diyos. Kung meron kang pag-unawa kung ano ang nangyayari sa pagpapatawad dahil na-experience mo ito, ngayon alam mo na ang Diyos na mas mabuti sa iyo ay magpapatawad din. Kaya ka magsasabi kami, may sense yung sinabi ko kaninang parang joke na kami ay nagpapatawad din. Ikaw mas maawain ka, mas mapagmahal kang Diyos. So yun ay may pagkilala sa Diyos bilang siya yung mas may kapatawaran kaysa sa iyo. May ganun nga ang eksena sa buhay ni David na pinapili siya kung sino ang gusto niyang kung kanino niya gusto mahulog dahil gusto siyang parusahan ng Diyos. At pinapili siya ng Diyos kung kanino mo gusto. Dito, bibigay kita sa mga tao o sa aking kamay, sabi niya. At ang pinili niya ay, do not give me to the hands of men, for in men there is no mercy. So sa kanya ay gusto niya doon sa kamay ng Diyos siya mahulog dahil mas may pag-asa siyang mapatawad doon. At ito nga yung kasunod na pagpapaliwanag ni Jesus pagdating sa Luke 11:13. If you then who are evil know how to give good gifts to your children, how much more will the Heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him? So, merong yung pagdadahilan ni Jesus na kanyang pinapaliwanag kung bakit ka ngayon may tapang o may kumpiyansa na humingi ng tawad sa Diyos ay dahil alam mong kung ikaw nga kaya mong magpatawad ay ikaw masama ka, ay lalo pa ang Diyos ay mas kayang magpatawad. Merong ito ang paliwanag nga sa larger catechism, kaya daw tayo nakakahingi ng tawad, we are the rather emboldened to ask or nagkakaroon ng lakas, ng boldness na hilingin itong kapatawaran and encouraged to expect when we have this testimony in ourselves that we from the heart forgive others their offenses. Dahil meron tayong nakikitang or meron tayong experience of that grace in our hearts at nailagay ito ng Diyos sa atin kaya tayo nakakapagpatawad ng iba, kaya tayo nakaka-expect ng humingi ng tawad sa Diyos. So hindi ito yung tinatayo natin na kondisyon sa harap ng Diyos na sinasabi natin, ngayon na-earn ko na pwede akong patawarin mo dahil pinatawad ko rin yung iba. Ang mas pag-unawa nito ay yung binigay ni Jesus na parabola sa Matthew chapter 18, yung may unforgiving servant na kung yung servant ay pinatawad siya ng malaking utang pero siya hindi niya kinakayang magpatawad nung mas maliliit na utang sa kanya, mukhang hindi niya naunawaan ang kapatawaran. Dahil kung siya nga ay napatawad sa mas malaking pagkakautang at nabubuhay siya doon, yun ang kanyang tinatayuan sa harap ng Diyos. Yun lamang ang dahilan kaya't meron pa siyang pagkakataon na magpautang sa iba. Ay dahil siya'y pinatawad ng Diyos sa napakalaking utang. Pero kung siya ay hindi ngayon kayang magpatawad o hindi man lang gustong magpatawad, ang ginamit nga sa Matthew 18 ay he refused. Hindi siya pumapayag na magpatawad, kaya't siya ay hindi din papatawarin. Siya nga ay tinakwil.
So ito ang yung sinasabi sa yung pagpapaliwanag ng larger catechism na yung clause na yon, as we forgive, ay kinikilala yung ating encouragement, nakikita sa ating puso, nakikita natin, nauunawaan natin yung na merong kapatawaran sa atin, na experience natin ng kapatawaran in our own dealings, kaya tayo ay may expectation na patawarin din ng Diyos. Ito yung mas tahasang mukhang kondisyon yung pagkakasabi, Matthew chapter 6 verse 14 to 15, pagkatapos ng pagtuturo ni Jesus noong prayer, sinabi ni Jesus, "For if you forgive others their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses." So dito nga ay yung sa unang pagtingin mukhang sinasabi na ito ang kondisyon para ikaw ay patawarin. Pero ang makikita lang natin, ang magandang maunawaan natin dito, ang humihingi lamang ng tawad ay yung may ganoong pag-unawa na ang kasalanan ay maaaring patawarin, na mayroong ganoong prinsipyo na ito'y mabuting gawin, magpatawad ng kasalanan. Kaya magkakaroon ng paghingi sa Diyos na aasa kang siya ay magpatawad sa iyo dahil alam mong ito'y mabuti. Pero kung ikaw ngayon ay hindi magpapatawad, ay mukhang wala sa puso mo ang pag-unawa ng kapatawaran. So, ito'y inconsistent sa iyong paghingi ng tawad sa Diyos. Kaya't ito ay hindi ka papatawarin kasi nga wala yung puso na pag-unawa doon sa kapatawaran kung ano ang ginagawa nito. So, ang ibig sabihin nito sa atin, sa ating mga panalangin, pag tayo ay may pag-unawa na ang ating pagtawag sa Diyos ay yung kapatawaran, hinihiling natin ang ating yung na tayo'y balutin sa kapatawaran sa ating paggalaw sa araw. Tulad ng sinasabi sa kanta na "Come thou fount of every blessing", meron tayong pagkilala na tayo ay merong pagkiling na lumayo sa Panginoon. So, prone to wander, Lord, I feel it, prone to leave the God I love. Ito nga yung inaawit natin, awitin natin mamaya, merong pagkilala na ganito ang ating puso, lumalayo tayo sa Panginoon. Yun yung ating pagkiling. Pero sa ating pananalangin, humihingi tayo ng kapatawaran. Psalm 51, sinasabi natin, "Wash me thoroughly from my iniquity." So, alam natin na meron na tayong mga improvements in our sa ating conduct, sa ating kabutihan, merong paglago, pero meron pang mga natitira. Kaya lagi tayong hihingi, "Wash me thoroughly from my iniquity." Or yung mas mabusisi pang hinihiling sa Diyos, sabi sa Psalm 139, "Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be any grievous way in me, and lead me in the way everlasting." So ito yung mga gusto nating daling puso sa pananalangin, na humihingi tayo ng tawad at sa ginagawa natin sa liturgy na merong paghingi ng kapatawaran, mayroong prayer na confession, congregational, at ito'y humaharap tayo sa Diyos na may pagkilalang ang lahat ng ating gagawin ay hindi pa rin naabot sa hiling ng batas ng Diyos. Kaya tayo ay humihingi ng pagbalot sa kapatawaran at tumutuntong at kumakapit kay Kristo lamang para tayo ay umusad. At yung isang bilang pagtatapos, ito yung sinasabi sa Belgic Confession, Article 23, at siguro ito yung gusto kong makuha nating picture ng ating paghingi palagi ng kapatawaran. We always hold to this firm foundation. We give all the glory to God, humble ourselves before Him, and acknowledge ourselves to be what we are. We do not claim anything for ourselves or our merits, but rely and rest on the only obedience of Jesus Christ crucified.
At ito nga yung wording ay siguro mas ini-expect natin in ordinary English sentence construction ay rely and rest only on the obedience of Jesus Christ. Yun yung usual na paraan ng pagsasabi natin. Pero ito ay makikita from the original French and Dutch translations na rely and rest on the only obedience. Dahil yun lamang ang pagsunod sa batas na merong maibibigay. Ang pagsunod ni Kristo lamang ang naging actual obedience to the law of Christ. At yun lamang ang kinakapitan natin. Kaya sa ating buong buhay, sinabi, ito yung ating pagtingin sa ating buhay pananampalataya, we are always holding to this. Lagi tayong nakakapit doon. At kaya, yung paghingi natin ng pagpapatawad ay hindi parang pagpaliligo. No, yung nadumihan ka sa araw na ito, maliligo ka para kinabukasan ay may panibago kang kalinisan at pag naipon na uli yung dumi mo, saka ka maliligo ulit kinabukasan. Hindi ganoon ang paghingi natin ng kapatawaran. At actually, yung sistema na yun ay mas malapit sa Old Testament purification ritual, sin offering sacrifice. Lagi kang magsasacrifice paulit-ulit dahil sa bawat kasalanan mo magbibigay ka ngayon ng alay. Pero sa atin ngayon sa bagong tipan kay Hesukristo, ang one-off sacrifice ni Kristo ay nabayaran na ang lahat. Pagkakasabi sa Hebrews, ngayong meron ng kapatawaran dito, hindi na kailangan ng sakripisyo. So hindi ganoon ang ginagawa natin sa paghingi ng tawad, kundi ito'y pagpapahayag natin ng pagtuntong natin doon sa same na dugo ni Kristo, patuloy nating pagkapit sa kanyang kapatawaran. Parang kung tayo ay mga bata na maglulusong sa isang malalim na swimming pool, ay kakapit ka sa iyong ama at hindi ka bibitaw. Yun yung ginagawa para hindi ka malunod at yung ikaw ay ligtas. Yun yung we always hold to this firm foundation. Sa ating buong buhay, kung tayo ay bibitaw kay Jesus, ay malulunod tayo sa ating mga kasalanan, malulunod tayo sa taas ng hiling ng batas sa atin. Kaya makakagawa lamang tayo at makakapamuhay lamang tayo kung lagi tayong nakakapit kay Hesukristo. So hanggang sa paglilingkod natin, habang tayo'y mangangaral, gagawa ng mabuti, o kahit anong pag-ibig na gusto nating igawad sa ating kapwa, sa Diyos, lahat ng ito ay mayroong pagkapit kay Kristo at hindi tayo tumutuntong sa ating sariling kabutihan o sa ating mga sariling gawa. Lagi tayong nakakapit kay Hesukristo, kaya tayo'y dadalangin palagi, forgive us our sins. So yun yung tinuturo sa atin at nawa ito'y maitanim sa ating puso na sa ating mga pananalangin sa araw-araw at sa ating lingguhang pagsamba na tayo ay humaharap sa Diyos at nagpapahayag ng ating pagkapit sa Kanya. Magkaroon tayo ng ganong puso that we always hold to this firm foundation and give all glory to God. So, meron po bang mga comments or questions? Ang tanong ko, sa pagpapatawad, may narinig kasi ako ibang turo eh. Dalawang magkaiba, pero parehong reform. Yung isa, kaya medyo naguguluhan ako. Gusto ko sana malinawan. Yung isa, sinasabi, magpatawad tayo kahit hindi pa humihingi ng tawad yung nagkasala sa atin. Yung kabila naman, opposite. Ay, ba't ka magpapatawad? Di pa naman humihingi ng tawad. Saan ba talaga dapat tayo lulugar? Hintayin muna natin humingi ng tawad yung taong nagkasala bago tayo magpatawad? O kahit hindi pa siya humihingi, magpatawad na tayo kaagad? And isa pa, paano nga naman kung yung taong dapat na
tawag ito, hingan ng patawad, patay na. Paano ba yun? So, paano ba yun? Ayan. Tingin ko po, ang Kristiyano dapat nagpapatawad kahit hindi pa humingi ng kapatawaran yung naka-offend sa kanya. At sa totoo lang, ang lahat ng relasyon sa mundo ay nakabase sa pagpapatawaran. Kaya yung description ng Galatians 6 sa magkapatiran ay they are bearing with one another's faults. Kasi sa ang lahat ng kasalamuha mo sa mundo ay may kasalanan. At sa totoo lang, kaya lang kayo nagkakaroon ng kahit anong relationship with each other at kahit anong chance to even talk or have fellowship at all ay dahil pinatawad mo sila or pinalampas mo yung kasalanan. So, yung merong pagpapatawad that is always present in all Christian relations, laging may kapatawaran. Ngayon yung hindi humihingi ng tawad, hindi ibig sabihin ito na hindi mo yun inaasahan. Ang ibig sabihin lang naman ng papatawarin kahit hindi humihingi ng tawad ay hindi ka magbubuo ng resentment or iisipin na karapatan kong magalit sa kanya ngayon dahil hindi pa siya humihingi ng tawad. Ang utos sa atin ay love your enemies. So mismo mga umaaway sa iyo and persecuting you ay ipapanalangin mo daw. So paano nangyayari ngayon na hindi mo papatawarin, ang utos nga sa iyo, love your enemies. So tingin ko hindi at all maaaring magtugma in a Christian ethic ang hindi nagpapatawad na puso sa yung laging dapat nga ay walang refusal to forgive. Merong maaaring mangyari na ikaw ay mag-struggle to forgive someone, pero hindi siya masasabing yung iyong puso is a set against forgiveness or na tingin mong may karapatan kang hindi magpatawad either dahil hindi pa siya gumagawa ng hindi pa siya humihingi ng tawad, wala pa siyang ginagawang pagbabago. Meron kang pagpapatawad, pero hindi ka magtatanim ng sama ng loob at gagawa ka ng loving moves. Hindi ibig sabihin nun na okay, kalimutan mo na yan. Diba? Minsan ang loving thing to do, even to someone you have forgiven, ay ipaharap siya sa consequences of her sins. So halimbawa, merong isang kilalang Kristiyano na naging victim ng sexual harassment o sexual abuse sa isang teacher. Tapos nangyari na nilitis yung teacher na yon. At sinabi niya mismo ng harapan sa kanya na ako'y bilang Kristiyano ay pinapatawad niya yung tao na at hinahanap niya or gusto niya na siya'y makakilala kay Kristo. Pero yun din mismo, sinabi niya yun while standing as witness against the person kasi kailangan niya makulong yung yung tao na yun na nag-abuse ng marami. So even yung pag-pursue na maikulong yung tao na yun ay maaaring with forgiveness, hindi ibig sabihin na without consequence. Yun. Ayun. Salamat, Brother IE. Yung yung question ko naman is yung nakalimutan bigla. Yung relate dun sa question sana ni Ate Ang. Baka may mag-question muna. Nakalimutan ko. Sige. Wala ko iisip ko siya. I forgive you. Okay, yung question ko bago yung kay Kuya Mark is the fifth petition is forgive us our sins. Now, I'm just thinking, is there a difference between asking for forgiveness and truly repenting? So yun yung gusto kong itanong, if there's a difference between asking for forgiveness and truly repenting, or do they anchor each other?
Ayan, meron pong pagkakaiba. Asking forgiveness is about saying. Pero tulad nga po ng sinabi ni Jesus din sa bago itong pagturo niya ng pananalangin, do not heap up empty phrases like the Gentiles do. So, hindi mo dapat hilingin yung kapatawaran and just say, forgive us our sins, nang hindi ka naman hindi mo nakikitang yung kasalanan mo ay kailangan ng kapatawaran. Hindi mo nakikitang yung kasalanan ay kasalanan na masama, na nakasakit at naka-offend sa batas ng Diyos. So, yun ay walang hindi true repentance, hindi din yung true prayer. Hindi rin yun siya true na paghingi. So, mayroon lang tayong pinag-iiba, pero maaaring mag-repent ng isang tao nang hindi niya nasabi yung kanyang yung paghingi ng tawad. Maaaring namatay yung tao na kanyang na-offend o hindi niya nasabi dun sa person. Pero syempre ang mas mahalaga nga ay yung puso, at from the abundance of the heart the mouth speaks, or lalabas from a true sincere heart yung paghingi ng kapatawaran. Syempre kapag yung salita lang, that is an empty phrase, that is worship with lips, with hearts far from God. Ang mahalaga ay puso na tunay na humingi ng tawad. Naalala ko na, bro. Yung nabanggit mo kasi kanina, para, di ba yung forgive your enemy or love your enemy. Paano naman natin i-treat yung may mga tao kasi na they treat yung enemy na hindi daw enemy. So, para hindi daw nila i-forgive, parang gano'n. So, ewan ko kung narinig mo na yung gano'n. For the sake of lang din siguro. Alam ko, philosophical yung question. Pero, may mga gano'n talagang tao ako na-encounter na they don't treat yung mga, halimbawa na lang, no? Parang, kunyari, umalis ka ng church. Umalis ka sa membership. No? Yung mga tao na yon, they don't treat them as enemy. Para at least hindi daw nila papatawad. Parang ganun. Ba't ko papatawarin niya? Hindi ko naman enemy. Parang ganun din. Pero alam mo na merong hatred, or alam mo na merong tampo doon sa mga umalis. Parang lang nila yon, justification lang nila yun na para hindi nila i-forgive yung mga tao na yun. And may follow-up pa siguro ako. Ayun. Katulad lang yan ng palusot dun sa sinabi ni Jesus na love your neighbor, at may magtatanong na who is my neighbor? So, parang sinabi love your enemy, and who is my enemy? At gusto niyang gumawa ng paraan na hindi ko naman enemy yan. Pero actually, yung pagsabi ni Jesus ng love your enemies ay kanyang ina-address na wala ka dapat hindi iniibig. Kasi nga, parang siya sabi na love your neighbor but hate your enemy. Yun yung context ng kanyang pagsabi ng love your enemies and pray for those who persecute you. Dahil ang parang nililimitan ngayon nila yon na sabi sa Old Testament, love your neighbor. So, yung mga kaaway ay hindi ko kailangang ibigin. Tapos, yung sinabi ni Jesus, pati yung mga enemies ay dapat mong ibigin. So, yung wala ka nang maiaalis pa doon sa, yung sabihin mo ngayon na hindi mo enemy, yung mga hindi mo enemy ay yung mga neighbor na nauna nang sabihin na ibigin mo. So, pag lusot na nga lang yan, katulad ng who is my enemy. Yun, siguro isa na lang, bro. Yung paano naman natin malalaman kung talagang nag-forgive na tayo. May minsan kasi may time talaga na pag nakita natin yung tao na naka-offend sa atin, may pa rin minsan may time na bumabalik pa rin talaga yung hurt, minsan ganun. Pero paano natin malalaman or ma-sure? Alam naman natin na talagang si Lord is gracious, merciful, no? Alam natin pinatawad na niya tayo. Pero paano naman natin malalaman na tayo is talagang totoong nagpatawad na talaga? Kung halimbawa, may mga times nga ganun na pag naaalala natin na itong taong to, parang ito yung ginawa nito sa akin na minsan parang nasasabi natin na napatawad ko na talaga. Pero dumadating yung time minsan na sa ating pakikipag-usap sa iba, no? Na parang nakukwento natin, grabe talaga tong tao na to. Ito yung ito yung mali sa kanya, o ito yung problema sa kanya. Parang nababalik pa rin. Pero alam mo sa sarili mo at alam nung kausap mo na napatawad mo na siya. So parang paano ba natin yun? Ayan, kung
sa ilustrasyon ng utang, kapag pinatawad mo na ang utang, hindi mo na sisingilin. So, yung konkretong parang action na ginagawa ay yung hindi ka naghihiganti or hindi ka magkakaroon ng any kind of pagsingil sa kanya. Ang kahit anong in some way, either parusahan siya by siraan siya sa iba or pagsalitaan siya ng masama or yung mga harsh feelings mo towards the person ay mga nananatiling resentment to the person na ibig sabihin hindi pa buo ang iyong kapatawaran. Pero yung mga ganyang nananatili na hurt at naaalala mo yung sakit na naramdaman mo, hindi necessarily ibig sabihin nun na hindi ka napatawad. Tulad halimbawa na tayo ay napatawad na ng Diyos at maaalala mo pa rin ang mga kasalanan mo at may isip mo sa harap niya na yung kasalanan ko na yun sobrang laki nun. Kasi pag naaalala mo yung kasalanan mo na pinatawad na ng Diyos ay nalulungkot ka pa rin. So maaaring mabalikan mo or ma-recall mo yung sakit na naramdaman mo pero hindi dapat siya manaig as yung mag-control sa iyong tugon doon sa tao na paghigantihan, parusahan in whatever way. Yung mga ganun ng picture, either yung debt na singilin pa rin or pagsalitaan ng masama o balik sa kanya yung kanyang sakit na ginawa. Yung sinabi sa Romans 12 na picture ay yung wag maghiganti, yung do not vengeance, leave it to God. So ito ay pag-iwan sa Diyos na in whatever way ng kanyang kakaharapin. So may consequence na kinakaharap ang mga makasalanan at yung kasalanan mo rin may some consequence. So iniiwan mo ito sa Diyos, tinatanggap mo na hindi ikaw yung sisingil sa Kanya sa Kanyang pagkakamali at meron ka ding love for the person. Yun yung mga concrete ways you can tell you have forgiven the person. Paano naman kung paano naman kung halimbawa din bilang Kristiyano, no? Wala yung bilang Kristiyano, paano kung halimbawa may mga naka-offend sa atin pero hindi nila alam, 'di ba, no, tapos ikaw pa ba yung kailangan humingi ng tawad dun sa tao na yon although sila yung naka-offend sa'yo? Or ang alam nila is ikaw yung may kasalanan. So paano natin i-bridge na humingi ng tawad doon? Kasi sabi ni Lord, 'di ba, kailangan natin humingi ng tawad din sa ating mga kasalanan. Hindi lang sa kanya, kundi doon sa mga tao na na-offend natin. Pero paano nga kung gano'n, hindi naman natin alam na na-offend pala natin sila, 'di ba? Or vice versa. Ayan. So, yung mga cases usually na hindi mo alam na naka-offend ka ng tao, yun ay karaniwan mangyayari lang kapag maliit na mga kasalanan yan. Sinasabi sa Proverbs na it is to one's advantage to overlook an offense. So minsan, kapag hindi, kung ganun siyang tipo na hindi man lang nalaman ng tao na nagkasala siya, yun yung mga tipo ng bagay na dapat nga lalo mong patawarin. Kung ikaw din, yun din ang gusto mong gawin sa'yo. Hindi mo naman alam na nagkasala ka, tapos nagtatanim ng sama ng loob sa'yo isang tao, ikaw ngayon yung magagalit sa kanya, di ba? Kapag may nagagalit sa'yo nang hindi mo alam na meron kang pagkakamali. So, do unto others what you would want others to do unto you. Kung ikaw din gusto mo na may pag-unawa sa'yo na siguro may kabulagan ka doon kaya hindi mo ito nagawa or may nagawa kang masama, diba? May unawain mo din na ang ibang tao minsan ay ganoon at kaya papatawarin mo yun. We bear with one another's faults. Hindi po. Tapos last na po siya. Okay na kuya. Reflection ko lang tungkol dun sa why we pray, forgive us our sins every day. Naisip ko lang na parang it's what we do then in marriage. Kasi ang mag-asawa nangako sila sa isa't isa na hindi nila iwan ng isa't isa. Tsaka hanggang mamatay. Pero parang on a daily basis, we sin against each other, tas minsan na-offend yung isa dahil sa kasalanan natin. So, para to keep communication or to keep our good
yung good relationship natin. Parang we say sorry. We ask for forgiveness dun sa ginawa natin. Tapos ang importante para sa atin dun ay yung relationship natin, that we can still talk to each other and still smile at each other. Tapos naalala ko lang na parang may mention yun sa, sa confession natin, sa chapter ng justification, yung restoring the light of His countenance. So, yung light of His countenance, yung parang yung pinakanta natin na it's God's smiling face. So, parang we ask for forgiveness just so that we can keep talking to God. Parang ganon. And parang be delight, knowing that He delights in us. Ayun. Not to be parang entitled na parang pinatawag mo na ako, di ba? So, parang tanggapin mo ako ngayon, ganyan. Ayun. So, yun nga yung marriage ay biblically talagang ina-identify as an analogy for the relation between Christ and the church. At yung kung paanong ang pagpapatawad ang basis kaya ka nagkaroon ng marriage between Christ and the church. Ganoon din ang mag-asawa ay kaya sila nakakapanatiling magkasama ay hindi na natatabunan ng good ang kanilang mga kasamaan, kundi merong kapatawaran. So yun yung napapanatili yung pagpapatawad. Kapag nawala yun, saka sisira ang marriage. Maliban doon, yung sinasabi mo nga na yung continuing, yung sa God continues to forgive the sins of the elect, yung pagkakasabi sa ating confession, ay yung of those that are justified, may continuing forgiveness, may patuloy na pagpapatawad. At yun yung parang difference between yung justification ay yung ating being right with God, declared not guilty, at tayo nga ay magkakaroon na ng union with Christ, at tayo ay adopted as children. Pero yung as a child of God, in the family of God, hindi ka mawawala sa pagiging anak ng Diyos, pero magkakaroon ng the fatherly displeasure when you do act against His will or act against His commands, and gusto mo yung restoration of your communion with the Father. So yun yung ginagamit na term minsan ay hindi nasisira yung ating union with Christ, pero minsan nagkakaroon ng disruption in our communion. Kaya tayo ay patuloy na humihingi ng kapatawaran. At we want that pleasant communion. Last na po. Kuya Mai. Parang follow-up sa question ni Brother Mark kanina. Na as a child of God, hindi ka aware na offensive pala yung ginagawa mo, mali na, kasalanan na. Hindi ka nag-ask ng forgiveness kay Lord. So, na-overlook na rin ba yun? Kasi kanina na-mention ka, na-overlook yung mga ganun offenses. Yun lang yung question. Merong ginamit na term na ganyan sa Romans 3 na sinasabi na ginawa ng Diyos is to pass over former sins, ay ito'y lampasan or palampasin, and He forbears them. So ito yung mga ginagawa ng Diyos. Hindi naman sa na-overlook, unlike people, God sees everything, nakikita niya ang lahat. Pero He, in a sense, overlooks, kinakalimutan, isinasantabi. At even in daily experience, masasabi natin, hindi natin kailangan ng philosophical reasoning about this. In daily experience ay hindi naman ibinabalandra sa atin ng Diyos ang lahat ng mga kasalanan natin at pinapamukha sa atin. Ito pa yung mga dumi na hindi mo alam. Sa pagkilos ng Diyos sa atin, sa pagpapabanal niya sa atin, He is patient with us. He deals with sins slowly with us para tayo ay alalayan sa ating sanctification. So, makikita natin sa ganoon ay hindi niya ibinubuhos sa atin na ito lahat na mga pagkakamali mo, ayusin mo bawat isa, kundi gently inaalalayan tayo para tayo ay lumago sa kabanalan. So, ganito ang patience na ginagawa ng Diyos sa atin. He forbears with us, and as God forgave us, forgive one another. Yun yung sabi sa Ephesians 4. So, yun yung ating basis of our forbearing with another. So, ito po yung lesson on fifth petition. Nawa nga makita natin yung tulad na sinasabi sa Romans 5 na we have peace with God
in this faith in which we stand. Dito tayo nakatayo lamang sa biyaya ng Diyos, sa kay Kristo lamang. Kaya nandito tayo palagi. We always hold to this firm foundation. Kaya daily, we come to Christ and ask, forgive us our sins. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, kami nga ay makasalanan at bagamat kami ay niligtas mo na at binuhusan ng iyong pag-ibig at ipinakilala ang iyong kaluwalhatian at ang iyong biyaya sa amin, kami pa rin ay mahihina at patuloy na nagkakasala, magawa ng mga labag sa iyong kautusan. At alam nga namin, Panginoon, at meron kaming pagnanais sa aming puso na sumunod sa iyong kalooban, mamuhay ng naayon sa itinakda mo sa amin, at kami magkaroon ng magalak na pakikipag-ugnayan sa iyo. Kaya salamat nga, Panginoon, na bukas ang daan na kami lumapit sa iyo, na kami ay dumalangin sa iyo at humingi ng kapatawaran, at na yung kapatawaran na iginawad mo sa amin sa pamamagitan ng dugo ni Hesukristo ay maaari naming balik-balikan, maaari naming kapitan sa aming buong buhay hanggang sa buhay na walang hanggan. Kami ay nakakapit kay Hesukristo lamang upang kami makatayo sa iyong harapan. Tulungan mo nga kami, Panginoon, na sa aming buong buhay makilala namin ang aming pangailangan sa iyong kapatawaran upang kami lumakad ng may pasasalamat at pagkapit sa iyong anak lamang na si Hesukristo. Ito ang aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Kapatid, tumayo tayo.